Shoutout nga pala sa'yo. Milargo, Pepito, Joy Boy. Mamaya, testing muna tayo bago natin ipadala ulit. Magandang hapon po sa inyo mga kanting-anting. Naka-live ulit tayo para i-testing ang mga ipapadala nating round 72. Salamat sa mga nagtitiwala sa atin. Sa mga basher dyan, okay lang kasi naintindihan ko yon. Alam ko naman na yung iba talaga hindi naniniwala sa gamit, sa anting-anting. Ito po, hindi naman to sa pilitan. Ito naman, wag po ninyong isipin na kaya po ako nagla-live, kaya po ako nagbibideo para ipagyabang ang anting-anting o round 72. Ito po, ginagawa ko po to para i-demo o ipakita sa inyo na totoong mabisa ang round 72. Sa mga basher ko dyan, lalo na sa yung testingan namin sa baril, yung mga request nyo po na kailangan step by step, napakahirap po nun. Unang-una po nag-testing po kami sa bundok. Wala po din kami masyadong kasama. Yung sumama lang po sa amin yung pumunta lang dito na kukuha din ng gamit ng round 72 na nakinood at yun, para makita nila yung testingan namin. Yung magbubuhat pa ng mga doon. Kaya nakita ninyo, wala po kaming lamesa. Yun, nakapagdala po kami ng cellphone holder yata yun, tawag dyan. Ayun, tripod na binili ko para at least meron kaming backup na cellphone. Yun po yun. Hindi po talaga magagawa yun, lalo na may nagsasabing kapag hindi daw pumutok so ganyan. Tapos tanggalin daw para may bala. Hindi na po namin, madadala pa ba namin yun? Magkano pa kami ng flies or aywan ko ano yung pantanggal sa bala para lang ipakita. Hindi naman po ako vlogger para step by step. Wala na po ako magagawa doon kung ayaw niya pong maniwala. Basta ako napatunayan ko na talagang mabisa. At napakarami naman na nakakuha ng round 72 na nagpapatunay talagang mabisa ang round 72. Sa mga basher, wala po akong pakialam sa inyo. Kasi nirespeto ko din yung paniniwala ninyo na hindi kayo naniniwala at napakahirap din paniwalaan. Diba?
Kaya okay lang, naiintindihan ko po kayo. At sa mga naniniwala naman at sa mga nakakuha sa akin ng gamit, maraming salamat. At sa mga grupo dyan na sumusuporta sa akin, maraming salamat. Ang pagtitesting ko po na ito ay hindi ko po pinagyayabang, hindi po ako naghahamon. Ang purpose ko po dito para lang ipakita na totoong may visa ang mga gamit na bago ko ipadala. Yan po yung pamamaraan ko po at nakalive po yan. Napakahirap po kasi ng hindi po live. Sa live nga po napakaraming hindi naniniwala, lalo na hindi live, di ba? At least nakikita ninyo talagang totoo. Di ba? Katulad po kanina na na yung kasama ko kanina pumunta dito, kumuha ng round 72 kasi yun yung una kong testing nung nag-testing kami sa baril. Makikita niyo yun na naka-video po kaming dalawa na nag-uusap. Ngayon lang po siya kumuha ng round 72 kasi nung kumuha siya, nag-inquire lang po siya. Tapos nung nakita niya na pinuputokan ako ng bala, ng baril, na hindi pumutok, nandun po siya nun. Tapos pangalawang balik niya, yun sabi ko, testingin namin sa itak at saka sa kutsilyo. Kanina lang ngayon, siya po yung kumuha sa akin. Isa na po yan na nagpapatunay at talagang bumalik siya para lang kumuha. At may anak siyang pulis para nakipag-video call din siya para ipakita na talagang totoo na tinataga ko siya, hinihiwa ko siya na hindi naman talaga tinatablan. Para din sa protection niya yun. Hindi naman porket kumuha siya kasi masamang tao siya para gamitin sa masama. Hindi po ganun. Sa mga nagtitiwala at sa mga sumusuporta sa akin, lalo mga ano diyan, grupo ng mga antingero, yan, papasalamat din ako sa inyo dahil suportado niyo yung ginagawa ko. Alam niyo yan kasi nasa spiritual tayo, talaga napakaraming mga hindi naniniwala. Inuulit ko po, kaya po siya tinawag. Sa mga nagtatanong po, kaya po siya tinawag na round 72. R72 o round 72. 72 na materyales, mga sagradong sinukuan, mutya, at bukod sa matitinding orasyon na nakapaloob sa kwintas na ito. Kaya po siya tinawag na round 72, R72. Ito po, kapag tinesting ko po, mas maganda isang beses sa isang taon para lumakas kasi mahina po yan. May mga gabay po yan. Ang gabay po nito, mga arkangheles, mga sundalo ng mga arkangheles na nagbabantay para gabayan ka sa lahat ng oras. Ito po, subukan po natin kasi ito mga ipapadala ko ngayon. At ipapadala ko yung iba sa karami at yung iba mga pulis karamihan kumukuha. At mga ginagamit sa business yan. Testing po tayo. Ito yung padadala ko ngayon. Ganito po kalaki ang round 72. Maliit lang siya. Ganito naman kalaki ang round 72 na may mata. Yan. Medyo malaki po siya. Ilalagay ko sa palad ko. Kapag sinuot siya, malaki. Halatang tingero talaga kayo. Pero pag ganito lang, sakto lang na pwedeng pamporma o pwedeng maganda siya ang tignan kasi madalas kong nakasuot to sa akin. Ito po, bago ko ipadala, testingin po muna natin.
Sa baril po, pasado po to sa baril, makikita nyo yan sa live. At matagal-tagal ulit tayong hindi makakapag-live sa baril kasi God, God ban ngayon. God ban. Kaya hindi po tayo pwedeng ano yan, baka maano tayo, baka puntahan tayo dito ng mga ano at kasi pwede makulong. Kahit sabihin na may lisensya yung baril na ginagamit natin, pinantitesting. Yan po. Halos lahat naman po yan, mga ano yan. Ito naman. Ang purpose po nito kaya po naka-live para makita ninyo na totoo. Kasi baka sabihin ninyo, dito lang sa live, napakaraming hindi naniniwala. Baka sabihin ninyo, pagka video lang, edit, ganun. Di ba? Ayan po. Kitang-kita nyo naman yan. Subok tayo ng iba. Ito naman. Steam tayo. At suot natin yung iba. Ito po, wala pong cut-cut yan, mga video. Ay, sus. Sabi. Ay, grabe. Yan, testingin natin lahat. At yung ano, halos lahat naman yan. Kasi punta pa tayo sa LBC. Tsaka sa GNT. Yan, kitang-kita nyo po yan. Baka dito na nga lang sa live ko, maraming din naniniwala. Mas lalo pa siguro pagka video lang. Sa baka sabihin ninyo, lalo na edit. Kita nyo kung gaano katalas yan.
Ganyan po kalakas ang round 72. Ganyan po kabisa. At ligit na ligit po ang round 72. Ang round 72 po, kailangan niyong palakasin. Hindi po pwedeng kapag kumuha po kayo, tamad po kayo magdasal. Kailangan po na pakainin niyo ng dasal para lumakas po. At hindi naman pwede yung yung kukuha lang kayo tapos wala kayong tiwala. Kasi sinasabi ko sa inyo 100%, katulad nito na nakalive po ako. Pwede pong masugat ako kung hindi po ako tiwala sa gamit. Hindi po ako magpapabaril kung hindi po ako tiwala sa gamit. Yan po yung tatandaan ninyo, nakalive po yun. Nakita nyo naman po, lumilis po ang bala. Kahit itutok po, napakalapit na po nun. Ganyan lang po yung pagitan, kalating metro na nga lang ata yung kapagitan nun. Yung isa po na sumabog na round 72, halos isang taon niya pong hindi nadadasalan yun. Tapos pinatesting po sa akin. Kaya po sumabog. At saka nahiwagaan ako kasi iba yung sabog niya, yung makita mo yung parang may puwersa o may powers na aura na basta kahit anong yun, kahit i-review niyo yung yung pagkaputok ko dun sa round 72. At saka nung una pa yon, matagal ko nang nagawa yon. Kasi nung inulit ko yung video, pagkaputok ko, hindi siya yung hindi siya yung yung butas lang, hindi eh. Kita nyo naman, kahit panoodin ninyo, hindi eh. Hindi siya nabutas eh, hindi. Pagkaputok ko, biglang sumabog eh. Tapos sabog yung walang natira eh, yung sa kwintas. Kaya, ayun, buhay yun. Kasi paminsan-minsan daw yata nadadasalan niya. Pero buhay yun. Kaya lang, humina sa baril. Hindi niya naman nasabi sa akin, dapat nga pala, nung nadasalan ko muna. Pinalakas ko muna bago ko isinalang sa testingan. Sigurado yun, kapag pasado yun. Kaya lang, ko kagad eh, isinalang ko kagad eh. Walang dasal, walang pakain na nangyari. Basta sinalang ko, tapos binaril ko, sabog. Mark Dave Flores, ang pinagkaiba ng may mata at walang mata, yun ang pinagkaiba, yung may mata at wala. Pero sa bisa, at saka sa laki, ayun din yung pinagkaiba. Medyo maliit lang yung plane, tapos yung may mata, at saka isang bibig, medyo malaki. Yan po yung pinagkaiba. Pero yung sa bisa, parehas silang round 72 kasi round 72, parehas na materials, parehas na kung ano yung nilagay dito, nilagay din dito, parehas lang yan. Yun lang ang pinagkaiba nila, yung medyo malaki, ang isang mata, isang bibig, at may mata. Yun lang. Sa mga nagtatanong, ano ba ang bawal sa round 72 kung magtatangan ka ng round 72? Ito po, i-discuss po natin. Kung magkaroon po kayo ng round 72, ang ipinagbabawal po sa lahat ay isuot ninyo habang nakikipag-sex sa inyong asawa, boyfriend, girlfriend, o kung sino man. Dahil sagrado po to, kailangan po respeto. Kailangan po, ingatan po ninyo. Yan. Bawal din po siya mahulog sa lupa. Sa semento, bawal na rin po yan. Kailangan po kapag po kayo, ingatan po ninyo. Pero hindi naman porket nakagawa kayo ng kasalanan na ganyan, mawala po ng bisa. Hihina po siya, malaki pong kawalan o malaking po yung mawawala sa kanya kapag nakagawa kayo ng ganyan. Bawal kumain ng karne sa araw ng Biyernes at Martes. Bawal buksan kapag binuksan nyo po to, alimbawa, parang kayo, kukuha lang po kayo at bubuksan ninyo yung round 72, inuulit ko po, makikita ninyo mga libreta, mga orasyon na nakapaloob sa orasyon sa kwintas.
Pero yung mga mutya, mga kalikasan na nilagay namin, pinakain po namin sa epoxy para kahit sino po ang gumaya ng round 72, hindi magagaya. Para sa mga nag-i-interest dyan para buksan or ano ang laman, pwede nyo yun, durugin ninyo para makita ninyo. Yun po ang pinakasekreto namin na formula na hindi namin pwedeng ibigay kahit kanino man. Bawal po siya ipahipo sa iba. Kahit po sa asawa, anak, sa kapatid o sino man, bawal po. Dahil kayo lang po ang magmamayari nito, kayo lang po ang gagamit, hindi po ibang tao. Yan lang naman ang bawal. Sa mga sa mga nagtatanong naman, ano ba ang mga dasal? May mga dito, kompletong dasal, nandito na sa manual yan. Sa manual na yan. Nandito. Kung Muslim ka man, di ibang dasal mo, pwede naman papalitan ninyo ng yung ama namin. Kung di kayo gumagamit ng ama namin, pwede nyo palitan. Yung poder kasi sa katawan yan. Poder kasi sa katawan yung ama namin, Aba Ginoong Maria, sumasampalataya, luwalhati at Anima Christi. Kung kayo po ay ibang religion, pwede naman po yung dasal ninyo ang gamitin ninyo. At pwede naman po na idasal ninyo, kung Bisaya kayo, Bisaya ang gamitin ninyo yung ama namin. Kung Ilonggo kayo, gamitin ninyo Ilonggo na ama namin. Kung meron kayong ibang wika, yun po yung gamitin ninyo. O kung ibang religion naman kayo, kung ano po yung dasal ninyo, pwede nyo pong, yun na lang po ang ipalit ninyo sa poder na to. Poder po yan. Poder o bakod, para hindi kayo basta-basta papasukan ng kulang, barang, etc. Mga spiritual. Sign of cross, yan. At isa-isa na pong mga orasyon. Ang orasyon po, Latin. Makikita nyo po yan. Yun po yung kailangan nyo bigkasin. Ang pagbigkas lang po nito, parang Tagalog lang. Kung ano po yung pagkabasa ninyo na Tagalog, yun po yung pagbigkas, pronounce. Sa mga may katanungan dyan, pwede po kayong mag-PM sa akin. Napakalakas po ng round 72. Sa mga nagtatanong dyan, may mga pandaw kung may panudla ang isang titira sa'yo. Depende po yan. Depende po yan sa inyo. Kung gaano kalakas ang pananampalataya mo sa round 72, sa anting-anting, ganon din po kalakas ang bisa ng anting-anting na yan sa katawan mo. Kung talagang tiwala ka, katulad ko, kung talagang gusto mong isa lang sa testingan sa baril, mas maganda pa sa katawan mo na lang. Kasi kung 'di ba? Kung hindi ka tiwala, siyempre hindi ka tiwala, 'di ba? 50-50 ka. Pababaril mo talaga, ipahabit mo 'yan diyan, pabaril mo. Tapos kahit na lumilis ang bala, ayaw mo pa rin suotin kasi nga baka magpintis or ano, yun nga eh. Ibig sabihin, 50-50 yung ano mo, yung paniniwala mo. 'Di ba? Ganun yun. Kaya po ako, naglakas loob po ako na magpaparil sa sarili. Sa katawan ko po. Dahil ako, 100% tiwala sa gamit ko. Kita nyo po yan, napakaraming hindi naniniwala. Bahala na po kayo. Basta ako, wala na po akong kailangan patunayan. Alam ko sa sarili ko na talagang mabisa ang round 72. At alam ko, dahil ilang beses na to nasubukan sa totoo, sa baril, hindi ko pa to nasubukan, yun lang, nagpabaril ako. Pero pagdating sa kutsilyo, yan, ilang beses ako sinaksak. Hindi tumugos sa katawan ko. Kaya ako 100% natiwala. Kaya kung sakaling mayroon daw dito na na yung kaibigan ko na tetestingin daw, sabi ko, sige, testing. Okay lang naman, basta pare ako, wala namang problema.
Sabi niya, testing niya daw ako sa baril. Sabi ko, wala nang problema sa baril. Lalo papatesting talaga ako sa baril. Isusot ko na lang kagad yung ano, at kailangan, sabi ko naman sa kanya, malakas daw yung panudlaan niya, kaya so ganyan daw. Matagal na daw siya sa spiritual at alam niya daw na malakas daw yung gamit ko, kaya gusto niya daw subukan. Sabi ko, hindi ako magdadalawang isip na magpa-testing sa'yo. Pero kailangan, tetestingin din kita. Hindi pwedeng ako lang tetestingin mo, di ba? Kasi, kung ako lang tetestingin mo, ampere yun. Testing ko din yung gamit mo, isuot mo at barilin ko. Barilin mo ako, barilin din kita, mauna ka. Ganon, ayaw naman pumayag. Yan lang po masasabi ko. At hindi po ako nagpapagilingan, hindi ko po, ang ano ko lang po, ang intention ko lang po para ipakita ang visa ng around 72. Wala na po ako magagawa noon kung hindi po kayo maniniwala sa visa o 50-50 ang ano ninyo. Basta ito, nakalive po tayo. Nakita nyo naman po. Sa mga nagtatanong dyan, pwede kayo magtanong sa akin habang nakalive tayo. Tanong ni Mark Dave Flores. Dal, pwede po ba nakapagsuot mo yan at sinubukan mo hiwain balat mo tapos kinabahan ka pa rin, masusugatan ka? Totoo yun. Pagka sinuot mo to, kailangan 100% na tiwala. Yan ang palagi kong sinasabi, kumakatawan sa pagkatao mo ang visa ng around 72. Kung ikaw ay 50-50, kailangan mo na lang munang palakasin. At kailangan na lang na talagang ang sumubok sa'yo ay tadhana na lang. Pero kung gusto mo naman na subukin, kailangan malakas ang loob mo. Hindi pwede yung 50-50 yung paniniwala mo, kinakabahan ka, hindi pwede yung ganun. Sa mga ano dyan, sa mga nag-inquire, pwede na po kayong mag sa akin. PM nyo na lang po ako. Maraming pong salamat kasi papunta pa po akong LBC at GNT dahil i-update ko yung mga pinadala ko nakaraan. Maraming pong salamat. God bless po.